Dear Papa Van, lagi akong nag-aabang sa mga malakorean na kwento ng buhay at pag-ibig na tinatampok nyo sa Barangay Love Stories. Tawagin nyo na lang akong Resty Rose. Isang college student na nagnanais magbahagi ng kanyang kwento. Isa akong K-pop at K-drama fan since high school hanggang ngayon. Ang gwapo kasi ng mga boy band at actors nila at ang kikinis ng mukha. Napaka-upbeat ng mga kanta nila at swabe ang love stories nila. Kikay ako, Papa Van. Hindi kagandahan pero malinis naman sa katawan. Insecurity ko talaga ang itsura ko. Kahit anong lagay ko kasi ng mga pampaganda ay parang wa-effect pa rin sa akin. Nakakapagod kayang maglagay sa umaga, tanghali at gabi ng mga pampaganda. Wala namang masama sa pagiging conscious sa sarili. Alam ko naman ang limitasyon ko. Nagpapaganda ako kasi I want to feel good about myself at syempre umaasa na rin at the same time na may magkagusto sa akin. Pinapangarap kong one day ay may isang K-pop idol o K-drama star na magkakagusto sa akin. Syempre alam ko namang hindi yun magkatotoo. Kaya hayaan nyo na lang akong mangarap. Wala naman sigurong masama, di ba? My best friend ako, Papa Van. Siya si Ethan. And yes, siya ang kinaiinisan ko sa lahat. Kasi naman, siya ang number one basher ko sa pagdating sa pagkahilig ko sa K-drama at mga idol kong K-pop. Ano na naman yung suot mo, Resty Rose? Nasa Pinas ka. Wala ka po sa South Korea. Manila to, hindi Seoul. Iritang po na niya sa suot kong Korean outfit. Pakialamero ka talaga no? Suportahan mo na lang ako pwede? Pakiusap ko. Aba, lagi naman kitang sinusuportahan Pero itong K-pop na hilig mo, ay nako, nakakasawa na. Kita mo nga yan, ang laki ng mga eyebags mo sa kakakay-drama mo, muling sita niya. Dama kong iba ang inis ni Ethan kapag K-pop na ang topic namin. Hindi pa niya kasi ako hayaan eto na nga lang ang hilig ko. Wala naman akong jowa. Hindi naman kasi ako kagandahan. Kaya masaya na ako sa pag-iilusyon na lang. Alam mo, masyado kang nega sa physical appearance mo. Ang importante naman ay mabait kang tao. Aanhin mo naman yung maganda nga. Pero ubod naman ng sama ang ugali. Panenermon niya sa akin habang naghihintay pa rin. Ewan ko sa'yo. O siya, tara na't malate na tayo sa mall show ng K-pop band na paborito ko. Pagmamadaling ayako. Sa kabila ng pagkairita niya sa mga K-pop, Papa Van ay supportive best friend pa rin naman siya. Nariyang sinasamahan pa rin niya ako sa mga mall shows ng mga idolo ko. Minsan pa nga, para kaming aso't pusa ni Ethan. Pero kahit anong away ko sa kanya, ay hindi pa rin niya ako iniiwan. Minsan nga, gusto ko munang hindi kami magkita. Baka kasi wala nang manligaw sa akin dahil sa closeness namin. As if namang meron, no? Pero gusto ko na talagang makaranas na magkaroon ng boyfriend, Papa Van. Iba pa rin siguro yung feeling na meron kang boyfriend. Kaya kailangan ko talagang mag-ayos dahil hindi nga naman ako kagandahan. Until one day nang maisipan kong gumawa ng account sa isang dating app. Kaso nang malaman nito ni Ethan ay may nasabi na naman siya. Desperada na talagang magka-jowa, sita niya. Ikaw hindi lang naman jowa ang hanap ko rito Mga kaibigan din, pagpapalusot ko. Wow marami ka namang kaibigan. Ang sabihin mo, maglalandi ka lang sa app na yan, pambibisto niya. Magaling talaga manita si Ethan. Palibhasa, tila wala siyang interes magka-girlfriend. Nang tanungin ko siya kung kailan niya balak saka na lang daw kapag nagkatrabaho na siya. Mainam daw magka-jowa kapag may work na siya. Nang sa ganun daw ay masagot niya ang mga dates nila. Bukod sa paninita niya,
ay isang katerbang sermon na naman ang inabot ko kay Ethan. Huwag na raw akong gumamit ng mga dating apps dahil marami raw mga posers sa panahon ngayon. Nainis ako, Papa Van, kasi hindi man lang siya sumuport sa kagustuhan ko. Pero naniwala pa rin akong mahahanap ko yung forever ko sa online dating app. Kaya itinuloy ko pa rin ang gusto kong gawin. Teka lang, anong nilagay mong picture sa dating app na yan? Usisa ng kaibigan ko. Ito oh. Kako sabay pakita ng picture ko ng filtered selfie ko. Anak ng, ano ba yan? Parang hindi ka oh. Komento niya. Siyempre filtered nga eh. Singhal ko. Grabe namang tadtad sa filter yan. Ingat ka. Baka yung makadate mo dyan mas OA rin sa paggamit ng filter. Sige ka. Natatawang anya. Kahit number 1 basher ko sa pagkakaroon ng account sa dating app si Ethan ay friends pa rin naman kami. Ganon siguro talagang magkaibigan. Hindi nawawala ang pagbabarahan sa isa't isa. Papa Van, marami akong nakakachat sa dating app na gamit ko. At syempre, namimili din ako ng gwapo. Pero aaminin kong natatakot din ako. Iniisip ko yung sinabi ni Ethan na baka makatagpo lang daw ako ng poser at lokohin lang ako. Pero hindi ko may kakailang masaya pa rin ako sa mga kachat ko. Kinikilig kaya ako. Parang gusto ko na ngang ako na lang ang manligaw eh. Hindi nagtagal, Papa Van, ay nagkaroon ako ng boyfriend sa dating app. Itago na lang natin siya sa pangalang Louie. Gwapo siya at maganda ang pangangatawan sa mga pictures niya. Nagkapalagayan kami. Kaya nang ligawan niya ako, hindi na ako nagpakipot pa. Through chat lang kami nagkakausap. Mahina raw kasi ang internet sa kanila. Hanggang sa mag-aya siyang magkita kami. Sobrang kumakabog ang dibdib ko. I'm excited to meet him in person. Pero may takot ako na baka hindi niya ako magustuhan. Masyado kasing filtered ang mga pictures ko sa dating app. Ganun pa man, bahala na. Malay naman natin, magustuhan niya rin ako sa personal, di ba? Naghintay talaga ako noon sa food court ng isang mall. Sinabi ko sa kanya kung anong kulay ng damit ko at kung saan banda ako nakaupo. Matagal akong naghintay. Hanggang sa hindi na talaga siya nag-reply. Kaya ang ending, wala akong napalang boyfriend in real life sa dating app na gamit ko. Hindi siya sumipot, Papa Van. Halos 3 oras din akong naghintay. Umiiyak na ako noon dahil nakita na pala ako ng ka-eyeball ko noon. Pero hindi na siya tumuloy dahil hindi niya ako nagustuhan. Hindi man lang siya nagpakita o nagpakilala man lang. As usual, Papa Van, nandun na naman yung best friend kong si Ethan. Nakakahiya nga lang kasi inabutan pa niya akong umiiyak. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Kaka-filter mo yan eh. Singhal niya. Subukan mo kayang burahin lahat ng filtered mong pictures doon at palitan mo ng walang filter. Kapag merong nagipag-chat sa'yo, wagi ka na kasi totoong pictures ang nilagay mo. Walang gulat ang mangyayari kapag nagipag-eyeball ka. Suggestion niya habang patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Tama na nga yung paiyak-iyak mo na yan. Makakahanap ka rin ng jowa. Kapag may tiyaga, may nilaga. Dugtong pa niya. Sana pala, nakinig na lang ako sa'yo noon. Sana hindi ko na lang nilagyan ng filters yung mga pictures ko. Humihikbing tugon ko. Dagdag ni Ethan, dapat daw ay tanggap ko na kung anong itsura meron ako. Sa ginawa ko raw kasi ay parang wala na akong pinagkaiba sa mga poser. Isa pa'y baka ganun din daw yung ka-meet up ko. Na-OA rin sa gamit niya mga filters kaya nahiya na rin makipagkita sa akin. Sa sinabi niyang yun, Papa Van, ay natawa na ako ng di oras. Bahagya rin gumaan ang pakiramdam ko. Sobrang inis ko that day sa ka-meet up ko. Parang ang tanga-tanga ko lang kasi. Pero ganun pa man ay meron naman akong natutunan.
Kaya binago ko na lahat ng mga pictures ko sa dating app na gamit ko. Parang empowerment sa akin na makita ang litrato kong naka-upload na walang filter sa dating app site. At dahil doon, Papa Van, mas tumaas ang kumpiyansa ko sa sarili na makakahanap na ako ng forever dahil wala ng filters ang mga pictures ko. Hindi nagtagal ay may nagchat na uli sa akin. Nagpakilala siyang si Mr. Simple. May duda ako noon na baka poser siya kasi gwapo siya. Pero in-entertain ko pa rin siya dahil pakiramdam ko tanggap niya ako. Sinuportahan naman ako ni Ethan nang ikwento ko sa kanya ang tungkol kay Mr. Simple. Siya din ang nagtuturo sa akin kung anong mga sasabihin hanggang sa mahalata kong parang may kachat na rin siya. Sinubukan ko siyang tuksuhin. Pakiramdam ko kasi may nakakapalagayan na rin ng loob ang kaibigan ko. Kaya lang tila bigo ako dahil ate raw niya sa ibang bansa ang kachat niya. That day ay sobrang saya ko, Papa Van. Dahil nakikipag-getting to know na sa akin si Mr. Simple. Ang bilis nga kasi agad siyang umamin sa akin na gusto raw niya ako. Magdamag ko rin siyang nakakachat. Hindi ko alam kung binobola niya lang ba ako o ano. Pero isa lang ang sigurado ako noon. Yun ay ang confidence meron ako para sa aking sarili. Na kung mag-a-eyeball man kami, ay hindi na ako mahihiya sa kanya. Kasi wala na akong tinatago. Ito na nga ba ang pinakahihintay kong love story, Papa Van? Yung ako na ang bida at si Mr. Simple naman ang leading man ko. Hanggang sa dumating na ang araw na gusto na ni Mr. Simple makipag-eyeball sa akin sa Luneta. Naghanda na talaga ako noon. Sinuot ko ang pinakamagandang damit ko. Tinawagan ko si Ethan upang samahan ako dahil natatakot akong baka magaya ito sa unang pagkikipag-eyeball ko. Papa Van, habang naghihintay ako kay Mr. Simple ay magkahalong kaba at saya ang nararamdaman ko. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Paano kung indyanin din niya ako? Pero ganun na lang ang gulat ko nang si Ethan ang dumating. Resty Rose? Tila kabadong anya. O, Ethan? Salubong ko. Ako si Mr. Simple. Seryosong anya na halos hindi ako makapaniwala. Tumigil ka nga dyan. Samahan mo na lang akong maghintay rito. Natatawang sita ko pa sa kanya. Huy, hindi ako nagbibiro. Ako nga talaga si Mr. Simple. Pag-uulit niya kaya natigilan na talaga ako. Pinaglalaroan mo ba ako? Ginagawa mo ba to dahil hindi ako maganda at walang pumapatol sa akin? Iritang tanong ko. No, gusto talaga kita, Resty Rose. Ani Ethan na nakatitig pa talaga sa akin. Pwes, hindi kita gusto at naiinis ako sa ginawa mo. Niloloko mo ako, Ethan. Diyan ka na nga. Galit na tugon ko, saka ko siya iniwan. Papa Van, naiinis ako sa best friend ko dahil sa ginawa niya. Nag-e-expect pa rin kasi ako na may ibang Mr. Simple na hindi si Ethan dahil kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Pero dahil sa ginawa niya ay parang gusto ko nang tapusin ang friendship namin. Niloko niya ako Pagkatapos noon ay humingi na siya ng tawad sa akin. Pinatawad ko na siya pero nangingibabaw pa rin yung inis ko sa kanya. Kahit sabihin pa niyang hindi nito intensyon na paglaruan ng feelings ko. Anya, yung pagpapanggap daw niyang Mr. Simple ay naging daan lang niya na ilabas ang totoong nararamdaman niya sa akin. Bahagyang lumambot na ang puso ko sa sinabi niyang yun. Hindi ko lubos maisip, Papa Van, na may gusto pala si Ethan sa akin. Na maganda pala ako sa paningin niya. Natutuwa ang puso ko na meron pa palang lalaking magkakagusto sa akin. Mga isang linggo rin kaming hindi nag-uusap ng kaibigan ko. Hanggang sa nag-message sa akin si Mr. Simple.
Nagulat ako dahil picture ni Ethan ang picture na gamit ni Mr. Simple sa profile niya. Inaaya niya akong makipag-eyeball. Pero that time daw, ay Mr. Simple version 2 na ang haharap sa akin. Hindi ko rin siya natiis, Papa Van, kaya pumayag na ako. Dahil sa pagkikita naming yun, Papa Van, ay na-realize ko kung gaano ko na-miss si Ethan. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko rin sa kanya ang totoo, na gusto ko rin siya, na mahal ko na rin siya. Inamin rin niya na since elementary pa pala niya ako gusto. Natatakot at nahihiya lang daw siyang umamin dahil puro raw ako K-pop artist. Pero Papa Van, laking pasasalamat ko kay Ethan kasi binigyan niya ako ng self-confidence. Alam niya kasing mababa ang self-esteem ko. Kaya maswerte talaga ako sa kanya. 7 buwan na kaming magjowa ngayon ni Ethan, Papa Van. May jowa na ako. May best friend pa ako. Nag-aaral kami ngayon sa isang university rito sa Quezon City. Sana matupad namin ang aming mga pangarap dalawa na magsasama sa isang bubong balang araw para bumuo ng sarili naming pamilya. Sa ngayon ay hanggang magjowa lang muna talaga kami. Mahirap na magkamali sa panahon ngayon. Mahal pa ang gatas. Saka hindi pa namin kaya ang magkaroon ng anak. Isang malaking responsibilidad kasi yun na dapat pinaghahandaan. Maraming salamat, Papa Van, dahil sa inyo ay naibahagi ng tulad ko ang kwento namin ng best friend ko na ngayon ay boyfriend ko na. Ang inyong magandang kabarangay, Resty Rose.